ba na isang malaking political storm ang posibleng magbago ng future ng Pilipinas? Right now, umiinit ang usapan tungkol kay Sara Duterte. Impeachment. Isang salitang mabigat, pero puno ng epekto. Ang tanong, ano nga ba ang mangyayari kung ito ay matuloy? At mas importante, paano nito maapektuhan ang 2028 presidential election? This could change everything. Ang impeachment ay nagpapakita na ang issue ay hindi lang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa stability ng political system. Kapag ang isang mataas na opisyal ay nahaharap sa impeachment, automatic na magkakaroon ng uncertainty na direktang nakakaapekto sa ekonomiya, governance, at public trust. So first, let's break it down. Ano nga ba ang impeachment? In simple terms, para itong trial para sa high-ranking officials. Sa Pilipinas, nagsisimula ito sa House of Representatives. Then, ililipat sa Senado for trial. Kapag guilty, tanggal sa pwesto at posibleng disqualification. Kapag acquitted, mananatili at minsan mas lalakas pa. Dito, mahalagang maintindihan na ang impeachment ay hindi lang legal process. Isa rin itong political process. Ibig sabihin, hindi lang ebidensya ang labanan, kundi pati numbers of alliances sa Kongreso at Senado. Kaya kahit malakas ang kaso, kung walang political support, maaaring hindi ito magtagumpay. Hindi bago sa politika ang pangalan ni Sara Duterte. She comes from a powerful political family. Anak siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May solid support base siya, but also strong critics. Issues and tensions continue to build. So ngayon, hindi lang ito laban ng batas. It's a battle of perception. Ang pagiging bahagi ng isang political dynasty ay may dalawang epekto, advantage at disadvantage. Advantage dahil sa established network at loyal supporters. Disadvantage dahil mas mataas ang expectations at mas matindi ang scrutiny. Kaya anumang issue ay mas lumalaki ang impact sa public perception. What if ma-impeach at ma-convict siya? She could lose her position at posibleng ma-disqualify sa 2028. This would remove one of the strongest candidates. Magiging open ang laban. Kung mawawala siya sa 2028 race, magkakaroon ng power vacuum. Sa political science, ang ganitong sitwasyon ay nagbubukas ng opportunity para sa ibang factions na pumasok. Posibleng magkaroon ng fragmentation ng boto, kung saan mas maraming kandidato ang lalaban at hahatiin ang suporta ng tao. Now, what if ma-impeach siya pero ma-acquit? She might come back stronger. Pwedeng makita siya bilang survivor, a fighter. Ito ang tinatawag na political rebound effect. Sa maraming kaso, ang mga leader na nakaligtas sa malaking kontrobersya ay nagkakaroon ng mga solid na base. Bakit? Dahil nagiging emosyonal ang connection ng supporters. Hindi na lang ito political support, nagiging personal loyalty.
Another possibility, hindi matuloy ang impeachment. She continues her role, builds alliances, and prepares for 2028. Kung walang impeachment, mas magiging strategic ang galaw niya. Mas magkakaroon siya ng time para mag-position politically. Sa ganitong sitwasyon, ang laban ay hindi na tungkol sa survival, kundi tungkol sa preparation at long-term strategy. At the end of the day, ang taong bayan pa rin ang magdidesisyon. Public perception is everything. Image, trust, and connection. Sa Pilipinas, personality-driven ang politics. Ibig sabihin, mas mahalaga kung paano nakikita ang kandidato kaysa sa platform minsan. Kaya ang narrative, kung siya ba ay victim, fighter, o controversial leader, may malaking epekto ito sa boto ng masa. So, what can we expect? If wala siya, open race. If nandyan siya, strong contender. New alliances, new rivalries, anything can happen. Ang 2028 election ay posibleng maging turning point. Maaari itong magdala ng continuity ng current political direction or complete shift. Depende kung sino ang magiging dominant figure at kung paano mababago ng impeachment issue ang political narrative. So, the real question is, hindi lang kung matutuloy ang impeachment, kundi kung paano nito babaguhin ang kinabukasan ng bansa. Because every move matters. At sa huli, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan. Ang impeachment issue ay parang domino effect. Isang decision lang. Pero ang epekto nito ay pwedeng umabot sa susunod na eleksyon, sa leadership ng bansa, at sa direksyon ng Pilipinas. Kaya mahalaga, hindi lang kung ano ang mangyayari, kundi kung paano ito mauunawaan ng publiko. Mga ka-Life and Things, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!